Okay, good morning. So meron tayong activity ngayon dito na tinatawag na generator load bank testing. Hindi na tayo lalapit kasi masyadong maingay. Hindi tayo makakadinigan. So yung nakikita yung dalawang equipment yan or dalawang panel, yan tinatawag na generator load bank. So sabihin nun, nagsabihin ng load bank testing, papaandarin natin yung generator. Papaandarin natin, isi-simulate natin na may brownout. So papaandarin natin yon. Tapos since ito hindi pa tapos yung building natin, so wala siyang paglalagyan ng load niya. Paandarin natin, so doon natin i-connect sa load bank yung dalawa. So pag andar ng generator, nakakonect yung doon sa dalawang load bank, siya mag-absorb ng kuryente. Siya mag-absorb. At the same time, meron siyang record doon. Yung current, yung voltahe, yung resistance, lahat nandun na. Nandun na lahat. Magre-record yun. Kasi ang ano yan ang pinaka-basic niyan or essence niyan, pagka bumili ka ng generator, sabihin mo 500 kVA. So, paano mo malalaman na yun talaga ang totoong performance niya sa actual? Diba? Ngayon pagka nag-total brownout, tapos yung performance niya 200 kVA lang pala, di ba? So one way na para para masubukan mo sa actual is makakanda ka nitong load bank testing. Paandarin mo yon. Kasi mag-absorb ng kuryente nun, yung load bank. Merong mga digital na digital na dashboard, di ba? So, napaka-importante nitong load bank testing. No, kasi wala nang paraan Wala nang paraan na ma-determine mo yung performance niya habang umaandar. Sa akin, first nito 20%, tapos 50%, tapos 80% maximum natin na load. Pinapaandar natin yung generator into 80% ng capacity niya. Titingnan natin baka mag-overheat agad. O yung pag 80% niya baka yung kuryenteng binibigay hindi naman as underrated, di ba? So problema tayo doon, di ba? Okay, so yun ang pinaka-basic noon, hindi ko na lang lalaliman, di ba? Ito yung connected to sa sinabi ko dati na pagka nasa project in charge level ka na up to the project manager, kahit di ka naman electrical, pag ganito dapat alam mo yan. Alam mo yung mga basic lang, yung procedure, mga definition of terms, pero yung sa design and competition, hindi na sa atin yun. Kasi ang mangyayari dyan, pagka nasa PIC to project manager level ka na, i-hire ka na ng diba? Pag hire sa'yo, tapos mag-meeting kayo, paano mo ma-handle yung boss mo? Diba? Hindi mataturn off sa'yo yun. Diba? Na kahit basic knowledge lang, matatawag ka pa ng mga electrical, diba? Again, basta sa mga technical na, mga design and competition, tatawag ka tayo ng electrical. Pero yung mga basic definition of terms, mga basic procedural, rule of thumb, anything na kaya pang sagutin ng hindi electrical engineer, dapat as the project manager and the PIC, kaya mong sagutin din yun. Pag yung sa tingin mo na hindi na kaya ng isang na hindi electrical engineer, asa kanila yun. Alright, so hanggang doon lang muna tayo, no? Sige, thank you.